Guys, bago tayo mag-umpisa sa topic natin, pag-usapan muna natin ang basic parts ng isang analog multitester. Yung makikita nyo parang karayon sa loob, ang tawag dyan ay needle or pointer. Sa loob naman, yung mayroong mga numbers, ang tawag dyan is meter scale. Sa taas ng meter scale, yung number na yan ay ginagamit sa resistance. Sa baba naman ay yung voltage, DC man or AC. So, ang tawag dito ay infinity knob or dial. Ginagamit ito sa pag-calibrate ng ating analog tester kapag hindi na ito pantay ang pointer natin dito sa 0. Halimbawa, ganito guys. So, para gawin yan, kukuha lamang tayo ng isang flat screwdriver at pipihitin natin to hanggang sa mapantay sa 0 yung pointer ng ating tester. Ayan. So, ito ang gamit yan. Ito naman, ang tawag dito ay 0 ohm adjustment knob. Ginagamit to kapag magsusukat tayo ng resistance. Kapag ikakalibrate natin yung tester natin, kapag magsusukat tayo ng resistance. So, paano naman gawin yun? Halimbawa, ang range natin is nasa times 1. So, para makalibrate yan, pag didikit natin yung tester natin, pansin nyo, hindi siya pantay sa 0. So, para gawin yun, ipipihitin natin tong 0 ohm adjustment knob para mapantay natin yung pointer natin sa 0. Ito yung gamit nun. Ang tawag naman dito sa mga yan ay ports. Doon kinakabit yung dulo ng ating test probe. Ito naman ay range. So, ang tawag naman dito ay range. Samantalang ito naman ay selector knob. Kung mapapansin nyo, sa range, nahahati siya sa 4. Itong range na to ay ginagamit kung magsusukat tayo ng AC voltage. Ito naman ay para sa DC voltage at ito naman ay para sa DC ammeter. Yan, ito guys. Ito ay para sa pagsusukat ng DC ammeter. At ito naman ay para sa pagsusukat ng ohmmeter or ng ohms or ng resistance. Ngayon, sa ohmmeter range, mapapansin nyo, merong mga digit na times 1, times 10, times 1K, at times 10K. Ang tawag dyan ay multiplier. So, bakit kaya sa tingin nyo, tinawag siyang multiplier? Yan. So, ganito yan guys. Kabit natin yung tester natin. Halimbawa, ang range natin is nasa times 1. Kung ang pointer ng tester natin ay tumutok dito sa 10, so 10 times 1, yun yung kanyang value. Halimbawa naman, tumutok siya dito sa 5. Yan, sa 5. So 5 times 1 is equal to 5. So multiplier yun guys. Halimbawa naman dito, so times 10. 1, tumutok siya dito. Halimbawa, tumutok siya dito sa 1. So, 1 times 10 is equal to 10. Ganun din yan. 2 times 10 is equivalent to 20. So on and so forth. Ito naman ay K. Ang ibig sabihin ng K is 1,000. So, 1K or 1,000 times 10K or times 10,000. Ganun lang yan guys. So, ang topic natin